Nagbabala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umano'y sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng Foreign Ministry ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, ibang usapin na aniya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan rin mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa may West Philippine Sea kamakailan. Bakit nga ganito? Bakit napaka-tensyonado ng ating relasyon ngayon sa China dahil sa bato-bato at isda? Samantalang yung meron ng langis at meron pang lupaan, di naman natin pinapansin. Hahabulin mo yung mga assets. Ang problema, bagamat meron tayong convention na New York Convention, i-invoke naman ng China ang kanyang sovereign immunity. Yan po nangyari sa Sabah. Pag-usapan natin ng Sabah. Di ba nanalo ang Sultanate of Sulu? Napakalaki, parang $12 billion ata yun. Ano nangyari? Na-enforce ba nila? Siyempre, linalabanan ng Malaysia sa kahit anong hukuman. Kahit saan sa daigdig, lalabanan nila yan. At pag-usapan natin ng Sabah. Ang Sabah, meron ng langis. Bakit hindi tayo hate Malaysia, hate Malaysia? Dahil alam natin, kapitbahay. Alam natin, ASEAN. Alam natin na kapag ginulo natin ang Malaysia, guguluhin nila rin tayo dahil sila nagbigay ng armas at ng pondo sa MNLF. Nung nalaman nila na nagplano si dating Presidente Marcos Sr. na lusubin ang Sabah at nagkaroon nga ng Jebida Massacre at pinatay yung mga tausug na nagte-training para lumusob sa Sabah. Pero ang tanong ko dito sa mga humihimok sa mga ating kababayan to hate China at dapat makipaggera sa China, bakit ang tahimik nyo sa Sabah? Napakalaking langis na ang kinakalap doon Dito sa West Philippine Sea, inaasahan pa lang na may langis. Doon, sangkatutak na langis na at malinaw na malinaw, meron pang ang arbitral award na Pilipino nagmamayari niyang Sabah. Bakit tayo tahimik? Bakit China ang ating pinupuruhan? Ito expectancy pa lang. Bato-bato at isda ang so far pinag-aawayan. Yun, may tunay na langis. May lupa. Mayroong kontrata. Kontrata of pajak. Malinaw na pinaupahan lang. Nagkaroon na ng arbitral award na pinaupahan lang at kinakailangan maibalik sa magnamayari. Bakit wala? Kasi hindi interest ng mga Amerikano na awayin yung Malaysia. Ang kailangan talaga ng Amerikano, magkagulo somehow para magkaroon sila ng dahilan na maghimasok dahil gusto talaga nilang pulbusin din ng China nang mabawala ang kanilang competition. Ito naman na pinag-uusapan natin ngayon, bakit nga ganito? Bakit napaka-tensyonado ng ating relasyon ngayon sa China dahil sa bato-bato at isda? Samantalang yung meron ng langis at meron pang lupaan, di naman natin pinapansin. Secretary Gibotidoro, kinakailangan magkaroon din ng National Defense Policy dyan dahil atin talaga yan. Meron pang arbitral award. Bakit tayo tahimik? Diba? So, dapat consistent tayo. So, ang katotohanan yan, yung ating relasyon sa mga bansa na iimpluwensyahan, hindi lang ng interes ng Pilipino, kundi interes ng iba. Kung ang interes ng Pilipino ay mas maraming pagkain sa pagkainan, dapat aktibo nating kinukuha ang Sabah sa Malaysia. Dahil yon, siguradong may kita na dahil meron ng langis. Napakadaming langis. Pero itong inaasahan pa lang, bakit tayo ganitong katensyonado? Kasi merong gustong maghimasok. Ang demandahan, anong mahihita? Yan ang tanong. Ito, attorney. Ako, panig ako nung una kasi nagkaroon ng klarifikasyon. Walang basihan ang 9 dash lines. Ay ito, dahil sa environmental damage, danyos, makakakolekta ba kayo?
But, mas malaki ba yung advantage na nakuha natin yung deklarasyon na walang base ng legal ang 9 dash lines kung ikukumpira dun sa ginawa ng China dahil hindi sila sang-ayon na makipagdemandahan. Nagtayo ng base militar dun sa 3 isla na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Magsahain na naman tayo ng kaso. Okay. Kalikasan. Okay. Anong makukuha natin dyan? Ruling na dapat itigil. Nakuha naman po natin yun dun sa unang arbitration Na ang China, dahil hinuling nga natin sila, dahil sila po ay kumakalap ng mga endangered species, ay engaged in a fishing na nakakasira sa kalikasan. Ano nangyari? Sino magpapatupad? Kaya nga po sinasabi ko, Jaime Flor Cruz, Mr. PBBM, Mr. President na aking mahal hanggang ngayon. At ako po'y nalulungkot sa mga pangyayari na para bagang nabibiyak na ang ating unit team. Huwag niyo pong hayaang mabiyak ang unit team. Ang pakinggan niyo po yung bihasa sa China. Ibang klase po at ibang kultura ang China. Hindi po dapat pakinggan yung mga hindi naiintindihan kung paano mag-isip ang China. Miski po tayo gusto natin makipaglaban, Number 1 principle, know your enemy. Pero hindi po dating dapat tratuhin na ang China na ating enemy dahil sa kasaysayan natin, wala naman talaga tayo naging hidwaan na hindi natin na nagkaroon ng solusyon. In fact, yes, merong konting tension pero maliit na bagay po to kung ikukumpara mo sa mas malawakang relasyon ng Pilipinas at ng China. So PBBM, ang pakiusap ko, para mo ng awa habang maaga pa. Tigil na ang pagdinig ng mga sinasabi ng mga miro na sip-sip sa'yo na hindi naman naiintindihan kung paano talaga nag-iisip ang mga Chino. Bigyan nyo ng pagkakataon si Ambassador Jaime Flor Cruz. Pakinggan nyo siya kung ano kanyang rekomendasyon. At tignan natin, baka naman magkaroon ng impact. Diba po? On the part of the Philippine Coast Guard, of course, we can document and, of course, support the diplomatic actions of the Department of Foreign Affairs. Although I have mentioned those rules that were violated by China for the collision regulation, all of this will still be submitted to the Department of Foreign Affairs. As to whatever diplomatic actions, of course, as what DFA has mentioned, they are going to be the one to handle this. Thank you. I think it's very clear from what we have shown you today, from the videos and the photos and the deployment of China's overwhelming deployment in the Ayungin Shoal, that the provocative actions are on the part of China. It is not the Philippines that is increasing tensions. It is China that is increasing tensions in the West Philippine Sea, especially by interfering and blocking our legitimate resupply mission to Ayungin Shoal. And we consider this development as alarming, that the Department of Foreign Affairs summoned the Chinese ambassador this morning. And we would like to emphasize that that is a clear and unequivocal message being sent by the Philippines to China, that we do not accept what is happening, that there has been a collision already, and as we have seen very clearly through photos and videos, and as will be reported by our embedded media friends later on by several networks, that their actions were the ones that caused this collision. Okay, and the urgency of the matter required the Philippine government to the Department of Foreign Affairs to summon the Chinese ambassador to express our displeasure over what happened. Because it was serious enough that it could have caused, it placed the safety of our Filipino crewmen on the line, and it would have caused more disastrous results. And we are just very thankful that nothing happened in this event, but it may happen in the future. That is why we are right now considering all possible actions, future actions, but those future actions, of course, will depend upon instructions from higher ups. And the President, of course, and the Secretary of National Defense and all relevant cabinet members have been informed by this development. But of course, whatever future action the Philippines may undertake will depend upon what instructions we receive from higher ups in the government. Thank you, Just sir. as a quick sorry. Go on.
Froilan Garcia Next from Sanjay question. Shimbun. With the job precarity facing the Philippine personnel, every time it conducts its supply mission in Ayungin Zone, is the Philippine government inadvertently allowing them to be used as bait to trigger the MDT? Of course not. No, what we're doing here is a legitimate Philippine operation. No, we are resupplying our troops in Ayungin Shoal. We are not undertaking any dangerous maneuvers of our own. As we have seen in the videos and photos, our ships were doing what is routine and routinary in this purpose. It is China who is utilizing the situation for its own advantage, no, to assert its claim over Ayungin Shoal and the entire South China Sea. It is not the Philippines, as I said, that is increasing tensions. Thank you. Next question. Yes, ma'am. Good morning. I'm Joanna Balyaran from GG Press. My question is addressed to Ambassador Daza. Ambassador.